Noong tagsibol ng 1972, isang lalaki mula sa federal na pamahalaan ang nagmaneho papuntang Sheridan County, Kansas, sakay ng isang puting Ford sedan na may dalang briefcase na puno ng mga pangako. Ang pangalan niya ay Richard Tully, at nagtrabaho siya para sa Bureau of Reclamation. Nasunog ang kanyang balat, nakipagkamay ng mahigpit, at nakapagbigay na siya ng presentasyon ng 47 beses sa 47 na county sa buong Great Plains. Pareho lang ang presentasyon. Pareho lang din ang mensahe. Tubig. Partikular na ang Ogallala Aquifer, ang pinakamalaking underground reservoir sa North America, na umaabot mula South Dakota hanggang Texas, na may sapat na tubig para mapuno ang Lake Huron. Ang aquifer ay nasa ilalim ng kanlurang Kansas na parang isang nakatagong karagatan. At may plano ang federal na pamahalaan na gamitin ang gripo para dito. Center Pivot Irrigation. Nakita mo na ang mga ito. Ang mga higanting sprinkler system na umiikot sa isang bukid na may gulong, na ginagawang isang luntiang paraiso ang isang quarter-mile na bilog ng tuyong prairie. Ang teknolohiya ay umiiral na simula pa noong dekada 50. Ngunit noong 1972, may iniaalok ang gobyerno na bago. Mga subsidized na pautang para mai-install ang mga ito, mababang interest rates, madaling kondisyon, at mga karapatan sa tubig na napakamura na parang libre na lang. Nagpulong si Richard Tully sa Sheridan County Community Center noong Martes ng gabi ng Abril. Dumalo ang bawat magsasaka sa county. 43 lalaking nakasuot ng botang pangtrabaho at nakakap na nakaupo sa mga natitiklop na upuan, tumitingin sa mga chart at diagram ng mga center pivot system at inaasahang ani ng mais. Nakakagulat ang mga bilang. Ang dryland wet sa kanlurang Kansas ay nagbunga ng humigit kumulang 25 bushel kada akre sa isang magandang taon. Ang irigasyon ng mais ay nagbunga ng 140. Simple lang ang kalkulasyon. Pinarami ng irigasyon ang iyong kita ng 4 o 5 beses. Ang halaga ng isang center pivot system na humigit kumulang $35,000 para sa isang quarter section ay maaaring mabayaran sa loob ng 3 magagandang taon. Mga Ginoo, sabi ni Richard Tully, habang nakatayo sa likod ng isang natitiklop na mesa kasama ang kanyang mga chart. Nariyan na ang tubig. 10,000 taon na itong nakalagay sa ilalim ng iyong mga paa. Ang kailangan mo lang gawin ay bombahin ito. Pumirma ang bawat magsasaka sa silid na yon ng gabing iyon. Lahat ng magsasaka maliban sa isa. Si Alvin Ducker ay 61 taong gulang at nakapagsaka na ng 320 ektarya ng dryland wet sa Sheridan County simula noong 1933, ang pinakamasamang taon ng Dust Bowl, ang taon na dumilim ang langit at umihip ang topsoil papunta sa Chicago. Siya ay 18 taong gulang, kasal pa lamang, nagsisimula pa lamang, at sinubukan siyang patayin ng lupa bago pa man niya itanim ang kanyang unang pananim. Nakaligtas siya hindi sa pamamagitan ng pangungutang, hindi sa pagpapalawak, hindi sa paghabol sa pinakabagong teknolohiya. Nakaligtas siya sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay, ang pagtangging umasa sa anumang bagay na hindi niya makontrol. Naupo si Alvin sa likurang hanay ng pulong ng community center na iyon at nakinig sa bawat salitang sinabi ni Richard Tully. Tiningnan niya ang mga chart. Tiningnan niya ang mga tuntunin ng pautang. Tiningnan niya ang inaasahang ani. At nang maipasa na ang mga signop sheet at pumirma na ang bawat magsasaka sa hanay sa unahan niya ng kanyang pangalan, ipinasa ni Alvin ang sheet sa lalaking nasa likuran niya nang hindi kinukuha ang panulat. Pagkatapos ng pulong, nilapitan siya ni Richard Tully sa parking lot. Ginoong Ducker, napansin kong hindi ka nag-sign up. Maaari ba akong sumagot ng anumang mga katanungan para sa iyo? Nakasandal si Alvin sa kanyang truck, 1,965 Ford 250, kupas na pula, pinagdikit-dikit ng kalawang at katigasan ng ulo. Tumingin siya kay Richard Tully. Ang paraan ng pagtingin ng isang lalaki sa isang nagbebenta ng isang bagay ay parang napakaganda. Gaano kalalim ang aquifer na ito? Tanong ni Alvin. Nag-iba-iba. Sa ilalim ng Sheridan County, nasa pagitan ng 100 at 200 talampakan ang saturated thickness at gaano kabilis ito nagre-recharge. Nag-alangan si Richard Tully. Hindi iyon ang karaniwang tanong ng mga magsasaka. Ang recharge rate ay nakadepende sa ulan at soil permeability. Sa bahaging ito ng Kansas, humigit kumulang kalahating pulgada bawat taon.
Kalahating pulgada bawat taon, ulit ni Alvin. At gaano karaming tubig ang nahuhulog ng isang center pivot bawat taon? Mga 18 pulgada ng tubig bawat akre bawat panahon ng pagtatanim. Kaya, kumukuha ka ng 18 pulgada at naglalagay ng kalahating pulgada pabalik. Binuka ni Richard Tully ang kanyang bibig, isinara ito, at binuksan itong muli. Napakalaki ng kapasidad ng aquifer, Yemmer Docker. Sa kasalukuyang inaasahang rate ng paggamit, tatagal ang tubig ng gaano katagal. Mga dekada. Minimum na 50 taon. Malamang mas matagal pa. Dahan-dahang tumango si Alvin. 50 taon. At ano ang mangyayari sa ika-negatibo 51 taon? Hindi sinagot ni Richard Tully ang tanong na yan. Walang sinuman ang sumagot. Itinulak ni Alvin ang sarili niyang pababa ng truck. 39 na taon ko nang sinasaka ang lupang ito. Nauna na sa akin ang aking ama sa pagsasaka nito. Ang tanging natutunan ko sa loob ng 39 na taon ay ito. Walang libreng tubig. May nagbabayad palagi. Kung hindi ikaw, anak mo yan. Kung hindi anak mo yan, lupa yan. Sumakay siya sa kanyang truck. Pinahahalagahan ko ang alok pero hahanap ako ng sarili kong tubig. Nagmaneho siya pauwi. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang sumunod na nangyari dahil dito nahahati ang kwento sa 2 landas. At ang 2 landas ang buong punto. Unang landas, lahat ng iba pa. Sa loob ng 2 taon, 37 sa 43 magsasaka sa Sheridan County ang nakapag-install ng mga center pivot irrigation system. Ang pagbabago ay kitang-kita mula sa himpapawid kung saan dating may mga taniman ng kayumangging tuyong lupa, trigo, at sorghum, ngayon ay mayroon ng mga berdeng bilog, perpektong berdeng bilog na may lapad na 4 na milya. Pinapakain ng tubig sa ilalim ng lupa na ibinomba sa mga tubo ng aluminyo ng mga makinang diesel na tumatakbo araw at gabi. Mais sa lahat ng dako. Mais, irigasyon ng mais na nagbubunga ng 130, 140, 150 bushel bawat ektarya. Kinailangang magtayo ng bagong lalagyan ang grain elevator at si Hauke. Ang dealership ay nakapagbenta ng mas maraming kagamitan noong 1,974 kaysa sa pinagsamang nakaraang 10 taon. Ang lupang nagkakahalaga ng $80 bawat ektarya noong 1,970 ay naibenta sa halagang 300 pagsapit ng 1,976 ay naibenta sa halagang 300 pagsapit ng 1,976. Nang umunlad ang Sheridan County, umaagos ang tubig. Dumadaloy ang pera at lahat, ang mga magsasaka, ang bangkero, ang dealer, ang ahente ng county, ay tumingin sa 320 ektarya ng tuyong lupang trigo ni Alvin Docker at umiling. Mamamatay ng walang saysay si matandang Alvin sa tuyong lupa, sabi nila sa kooperatiba. Hindi tatanggap ng libreng pera ang matigas ang ulong matandang lalaki. Mas prangka ang pagkakasabi ng dealer, isang lalaking nagngangalang Leo Gunderson. Nakatayo siya sa kanyang showroom na puno ng mga bagong 4-wheel drive tractor at mga bahagi ng center pivot nang may bumanggit sa pangalan ni Alvin. Si Alvin Docker ay nagsasaka na parang 1,935. Sabi ni Leo, trigo sa tuyong lupa, walang irigasyon, walang bagong kagamitan. Nagmamaneho ng sakahan na mas matanda pa sa kanyang mga apo. Isa siyang museo. Sa loob ng 5 taon, malulugi siya at ibebenta ko ang kanyang lupain sa isang taong nakakaalam kung ano ang gagawin dito. Taong 1,974 iyon. Natatandaan mo ba ang taong iyon? Natatandaan mo ba ang sinabi ni Leo Gunderson? Dahil babalikan natin ito. 2 landas. Alvin Docker. Kinaumagahan pagkatapos ng pulong na iyon sa community center, minamaneho ni Alvin ang kanyang sakahan sa buong hilagang silangang sulok ng kanyang ari-arian, ang pinakamababang punto sa kanyang 320 ektarya, kung saan ang isang mababaw na imburnal ay kumukuha ng tubig ulan sa tagsibol, at ang damo ay nanatiling luntian ng 1 linggo ng mas matagal kaysa saan man. 39 na taon na niyang binabantayan ang lugar na iyon. Alam niya ang ibig sabihin nito. Sa isang lugar sa ibaba ng imburnal na iyon, ang water table ay mas malapit sa ibabaw kaysa saan man sa kanyang lupain. Hindi ang Ogalala. Ang Ogalala ay 150 talampakan ang lalim. Ito ay isang bagay na mas mababaw, isang nakadapo na water table na pinapakain ng lokal na ulan,
na nakapatong sa isang patong ng graba at buhangin na marahil 40 o 50 talampakan sa ilalim ng ibabaw. Hindi ito ang ugalala. Hindi ito isang karagatan ng tubig. Isa itong sapa kumpara sa isang ilog, ngunit kanya ito. Nagsimulang maghukay si Alvin, hindi gamit ang isang drilling rig. Hindi niya kayang bumili nito at wala rin siyang tiwala sa kanila. Isang drilling rig ang tumusok sa lahat ng bagay. Graba, buhangin, luwad, bato, nang hindi sinasabi sa iyo kung ano ang pinagdadaanan nito. Gustong malaman ni Alvin ang bawat pulgada ng kung ano ang nasa ilalim ng kanyang lupa. Naghuhukay siya gamit ang kanyang kamay, pala, piko, at isang balde na may lubid na 4 li ang diametro pababa. Nilagyan niya ng mga bato sa bukid ang mga pader habang siya ay naghuhukay. Mga batong hinihila niya mula sa kanyang mga bukid sa loob ng 39 na taon at itinatambak sa mga hanay ng bakod. Inabot siya ng 4 na buwan. Naghuhukay siya sa umaga bago ang init at muli sa gabi kapag ang anino ng windmill ay umaabot sa butas. 61 taong gulang, payat na parang alambre, nakatayo sa ilalim ng isang hukay na lumalalim araw-araw, pinupuno ang isang balde ng lupa at hinihila ito pataas gamit ang isang hand winch. Dumaan ang kanyang mga kapitbahay at nakatitig. Ang ilan ay huminto. Alvin, ano ang ginagawa mo? Naghuhukay ng balon gamit ang iyong mga kamay. Tama. Maglalagay ang gobyerno ng isang gitnang pivot para sa $35,000 sa isang 20 taong utang na may 4% na rate. At naghuhukay ka ng butas sa lupa gamit ang isang pala. Tama. Nababaliw ka na. Siguro. Sa taas na 37 talampakan, tumama si Alvin sa graba. Basang graba. Dahan-dahang tumulo ang tubig noong una. Isang pudel sa ilalim ng hukay, pagkatapos ay 1 pulgada, pagkatapos ay 2 pulgada. Nang maghukay siya hanggang 42 talampakan, mas mabilis na tumataas ang tubig kaysa sa kaya niyang saltarin. Natagpuan na niya ito. Nilagyan niya ng mas maraming bato sa bukid ang ilalim, naglagay ng hand pump, at kalaunan ay nagdagdag ng isang maliit na windmill pump na ginawa niya mula sa mga nailigtas na bahagi. Isang lumang frame ng air motor, bagong sucker rod, mga tasa na gawa sa katad na siya mismo ang nagputol. Ang kabuang halaga ng balon ni Alvin Docker ay humigit kumulang $300 sa mga materyales, kasama ang 4 na buwan ng kanyang sariling paggawa. Ang balon ay nakagawa ng 8 gol kada minuto. Hindi gaanong kalaki. Ang isang center pivot ay gumamit ng 800. Ngunit hindi kailangan ni Alvin ng 800 gol minuto. Hindi siya nagtatanim ng irigasyong mais. Nagtatanim siya ng dryland wet, isang pananim na nangangailangan ng ulan, hindi ng mga tubo. Ang balon ay para sa kanyang bahay, sa kanyang mga alagang hayop, at sa kanyang hardin, at para sa isa pang bagay na walang nakakaintindi noong panahong iyon, ang insurance. Anong ibig mong sabihin na insurance? Tinanong siya ng kanyang asawang si Mabel. Balang araw, sabi ni Alvin. Mauubos din ang malaking tubig. Kapag nangyari iyon, ang maliit na tubig na ito ang magiging pinakamahalagang bagay sa county. Tumingin si Mabel sa balon, tumingin sa windmill, at tumingin sa kanyang asawa. Ikaw ang pinakamatalino sa Kansas o ang pinakamabaliw, sabi niya. Maaaring pareho, sabi ni Alvin. Ngayon, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa susunod na 15 taon. Dahil dito nagsisimulang maghiwalay ng dahan-dahan ang 2 landas sa una, pagkatapos ay sabay-sabay. Mula 1,972 hanggang 1,978 ang mga taon ng pag-unlad. Ang mga magsasakang may irigasyon sa Sheridan County ay kumikita ng mas maraming pera kaysa sa nakita nila. Mataas ang presyo ng mais. Mataas ang ani. Lumawak ang lahat. Mas maraming pagbabago, mas maraming ektarya, mas maraming pautang. Tumaas ang presyo ng lupa mula $80 hanggang $300 hanggang $500 kada ektarya. Tila walang katapusan ang agalala. Patuloy na nagsasaka si Alvin ng kanyang 320 ektarya ng tuyong trigo. Ang kanyang ani ay pareho pa rin gaya ng dati, 20 hanggang 30 bushel bawat akre, depende sa ulan. Katamtaman lamang ang kanyang kita. Halos wala ang kanyang mga gastusin. Wala siyang bayad sa irigasyon, walang pautang sa kagamitan, walang utang sa pagpapatakbo. Iisa lang ang sakahan na kanyang minamaneho,
Lahat ng ito ay kanyang minamaneho simula noong 1951. Nag-ipon siya ng pera taon-taon. Naawa sa kanya ang kanyang mga kapitbahay. Kawawang Alvin daw, nakaupo sa 320 akre ng ginto at masyadong matigas ang ulo para magmina nito. Mula 1979 hanggang 1982 ang unang mga pagsiklab. Dalawang bagay ang nangyari na walang inaasahan o sa halip ay walang gustong umasa. Una, tumama ang krisis sa bukid. Itinaas ng Volcker ang mga rate ng interes. Bumaba ang presyo ng mais. Ang mga magsasakang nangutang ng 35,000 para sa mga center pivot at 100,000 para sa mga bagong traktor ay biglang may utang na hindi nila mabayaran. Ang paglago ay nauwi sa pagkalugi. 3 sakahan sa Sheridan County ang na-foreclosure noong 1982, ngunit ang mga magsasakang may irigasyon ay nakaligtas sa pagbagsak ng presyo dahil lamang sa mayroon pa silang tubig. Mataas pa rin ang kanilang ani kahit mababa ang mga presyo. Ang irigasyon ang nagpapanatili sa kanila na buhay. Sinabi nila sa kanilang sarili na pansamantala lamang ang krisis. Ito ang pangalawang bagay na hindi pansamantala. Noong 1980, naglathala ang Kansas Geological Survey ng isang ulat tungkol sa Ogallala Aquifer sa kanlurang Kansas. Masama ang mga bilang. Simula nang magsimula ang pag-unlad ng irigasyon noong mga unang taon ng dekada 70, ang water table sa Sheridan County ay bumaba ng average na 3 talampakan bawat taon. Sa ilang mga lugar na malapit sa pinakamabigat na pagbomba, bumaba ito ng 5 talampakan bawat taon. 3 talampakan bawat taon. Sa isang county kung saan ang saturated thickness ay may average na 150 talampakan, nangangahulugan ito na ang aquifer ay nawalan ng humigit kumulang 30 talampakan sa loob ng 10 taon. 20% ng tubig nito ang naubos. At ang recharge rate ay kalahating pulgada pa rin bawat taon, tulad ng itinanong ni Alvin Docker sa pulong ng Community Center noong 1972. Napansin ng ilang magsasaka, karamihan ay hindi. Dumarating pa rin ang tubig, tumatakbo pa rin ang mga bomba, umiikot pa rin ang mga pivot. Napansin ni Alvin. Nagmaneho siya papunta sa extension office ng county, kumuha ng kopya ng ulat ng geological survey, at binasa ito sa kanyang mesa sa kusina. Pagkatapos ay nagmaneho siya papunta sa co-op, ang lugar kung saan nagtitipon ang lahat, ang lugar kung saan ibinabahagi ang mga opinyon at nabubuo ang mga reputasyon. At iniwan niya ang ulat sa counter. Walang nagbasa nito. 1983 hanggang 1985. Ang pagbilis. Ang aquifer ay patuloy na bumababa ng 3 talampakan bawat taon. Ang ilang mga balon na nahukay hanggang 120 talampakan ay nagsisimulang sumipsip ng buhangin. Kinailangang magtrabaho ng mas mahirap ang mga bomba. Tumaas ang mga presyo ng diesel. Bumagal ang pag-agos ng tubig. Noong tag-araw ng 84, natuyo ang unang center pivot sa Sheridan County. Ito ay pagmamay-ari ng isang magsasaka na nagngangalang Gene Willard, 6 na milya sa kanluran ng Hawkeye. Si Gan ay isa sa mga unang nag-install ng irigasyon. Ang kanyang balon ay nahukay hanggang 130 talampakan noong 1972. Pagsapit ng 84, ang water table ay bumaba sa $140. Ang kanyang bomba ay humihigop ng hangin. Si Jen ay naghukay ng mas malalim, isa pang 60 talampakan sa halagang $8,000. Muli siyang nakahanap ng tubig, ngunit kalahati na lang ang agos kumpara sa dati. Ang kanyang gitnang pivot, na dinisenyo para sa 800 gram kada minuto, ay nakakakuha ng 400. Nagsimulang mag-stress ang kanyang mais noong Hulyo. Bumaba ang kanyang ani mula 140 bushel patungong 70. Hindi lang siya ang nag-iisa. Pagsapit ng 1,985, 11 balon sa Sheridan County ang natuyo o nawalan ng malaking kapasidad. Naglathala ang Geological Survey ng isang na-update na ulat. Ang aquifer ay bumaba pa ng 15 talampakan sa loob ng 5 taon. Sa kabuang pagbaba mula noong 1972, 45 talampakan. 30% ng orihinal na saturated thickness ang nawala.
Ang isang balon ni Elvin Ducker na hinukay niya ng kamay na may lalim na 42 talampakan na tumutusok sa isang mababaw na water table na walang kinalaman sa Ogalala, ay nagbobomba pa rin ng 8 galon kada minuto katulad noong araw na natapos niya ito. Simple lang ang pagkakaiba. Ang tubig ni Alvin ay nagmula sa lokal na ulan na sumasala sa lupa patungo sa isang mababaw na layer ng graba. Nagre-recharge ito bawat taon. Maliit ito ngunit napapanatili. Ang tubig ng Ogalala ay nagmula sa 1,000,000 taon ng naipon na ulan. Sinaunang tubig, fossil na tubig, tubig na abutin ng maraming siglo bago mapalitan kapag naibomba na. Alam na ito ni Alvin. Alam niya ito noong 1972, nakatayo sa parking lot na yon, kinukwenta sa kanyang isipan. 18 papasok palabas, kalahating pulgada pabalik. Hindi mo kailangan ng degree sa heolohiya para makita kung saan nagtatapos ang equation na yon. 1,986 hanggang 1,988. Ang pagtutuos. Pagsapit ng 1,987, 23 center pivot sa Sheridan County ang nagsara o gumagana sa nabawasang kapasidad. Ang aquifer ay bumaba ng 60 talampakan mula noong 72 talampakan. Ang mga balon na hinukay sa 120 talampakan ay walang silbi. Ang ilang mga magsasaka ay naghukay ng mas malalim, 200, 250 talampakan, gumagastos ng 15,000 sa bawat oras sa paghabol sa tubig na patuloy na bumababa. Ang ani ng mais na dating 140 bushel ay bumaba na ngayon sa 80 o 70 sa natitirang mga irigasyong ektarya. May mga magsasakang tuluyang sumuko sa mais at bumalik sa dryland wet, ang pananim na kanilang tinalikuran 15 taon na ang nakalilipas. Ngunit narito ang malupit na bahagi. Nagbago na ang lupain. Ang 15 taon ng irigasyon ng mais ay nagbawas ng lupa ng iba kumpara sa dryland wet. Mas mababa ang organikong bagay. Nagbago na ang istruktura ng lupa. Hindi naging maayos ang paglipat pabalik sa tuyong lupa. Mas malala ang ani kaysa noong bago ang irigasyon, 20 bushel sa halip na 25. Samantala, ang dryland wet ni Alvin Ducker, na hindi pa nadidiligan, na parehong paraan ang pagsasaka sa loob ng 55 taon, ay nagbubunga ng 28 hanggang 32 bushel bawat akre, mas mabuti kaysa noong dekada 70. Dahil iniikot ni Alvin ang trigo sa pagbubuo ng organikong bagay, pinapanatiling malusog ang lupa. Ang kanyang lupa ay hindi naapektuhan ng irigasyon at pagkatapos ay iniwan. Ito ay matatag sa lahat ng panahon, at ang kanyang balon, ang 42 ton na butas na hinukay niya gamit ang kanyang kamay habang nagtatawanan ang lahat, ay patuloy pa ring nagbobomba. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang tungkol sa umaga. Nagbago ang lahat. Agosto ng 1987, ang pinakamainit na tag-araw sa loob ng 15 taon. Walang ulan simula noong Hunyo. Masakit ang mga pananim sa tuyong lupa. Kasama na ang kay Alvin. Pero kahit papaano ay buhay pa ang mga ito. Nakaligtas ang mga irigasyong pananim na may tubig pa. Patay na ang mga wala. 6:00 ng umaga, nasa balon si Alvin at pinupuno ang tangke ng kanyang mga baka nang makita niya ang isang pickup truck na paparating sa kanyang driveway, pagkatapos ay isa pa sa likuran nito, at ang pangatlo. Ang unang truck ay si Jen Willard, ang lalaking natuyo ang pivot 3 taon na ang nakalilipas. 2 beses siyang naghukay ng mas malalim, at ang pangalawang butas ay nawala ng laman noong Hunyo. Ang pangalawang truck ay si Dale Heenan. Ang kanyang balon ay gumagawa ng 300 gol kada minuto sa 75. Ito ay gumagawa ng 40 sa 87. Ang pangatlong truck ay si Leo Gunderson, ang dealer, ang lalaking tumawag kay Alvin na isang piraso ng museo noong 1974. Isinara ni Liol ang dealership noong 86. Walang bumibili ng kagamitan noong naubusan ng tubig. Bumalik na siya sa pagsasaka ng sarili niyang lupa, naglagay ng gitnang pivot sa kanyang quarter section, at pinanood itong matuyo sa loob ng 2 taon. Pareho lang ang 3 truck sa likod. Walang laman na mga lalagyan ng tubig. Nakatayo si Alvin sa tabi ng kanyang balon na may hawak na lata at pinanood ang 3 lalaki na bumaba mula sa kanilang mga truck at naglakad papunta sa kanya. Walang umimik ng matagal. Sa wakas, nagsalita si Jean Willard.
Alvin, kailangan namin ng tubig para sa mga alagang hayop. Tuyo ang aming mga balon. Tiningnan ni Alvin ang tatlong lalaki. Tiningnan niya ang mga walang laman na lalagyan. Tiningnan niya ang kanyang balon, patuloy pa rin ang produksyon, matatag pa rin, patuloy pa rin ang pagbomba ng parehong 8 gol kada minuto na kanyang binomba simula noong 1972. Ilan ang ulo ninyo? Tanong ni Alvin. Mga 160 sa kabuuan. Ang daming tubig niyan. Alam namin. Babayaran namin ang kahit anong gusto mo. Umiling si Alvin. Ayaw ko ng pera mo. Tiningnan niya si Leo Gunderson. Parang naaalala kong sinabi mong malulugi ako sa loob ng 5 taon at ibebenta mo ang lupa ko. Tumingin si Leo sa lupa. Namumula ang mukha niya. At hindi iyon galing sa araw. Isang katangahan ang sinabi mo. Mahinahong sabi ni Leo. Pasensya na. Hinayaan ni Alvin ang katahimikan sandali. Pagkatapos ay tumango siya. Dalhin mo ang iyong mga tangke. Pupunuin ko ang makakaya ko pero kailangan mong magpalitan. Ang balon na ito ay nagbibigay ng 8 gol kada minuto, hindi 800. Bahagi ng kasunduan ng pagtitiis. Pinuno niya ang kanilang mga tangke ng umagang iyon. Pinuno niya ang mga ito kinabukasan at kinabukasan pagkatapos noon. Sa natitirang bahagi ng tag-araw na iyon, ang 42 talampakang balon ni Alvin Docker ay nakapagpanatili ng 160 na baka sa 3 sakahan na gumugol ng 15 taon sa pagtawa sa lalaking humukay nito. Ngayon, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa sumunod na taon dahil hindi lamang ang tubig ang pinagsasaluhan ni Alvin. Noong taglagas ng 87, matapos tumila ang init at sa wakas ay bumuhos ang ilang pulgada ng ulan, ang ahente ng extension ng county, isang binata na nagngangalang Paul Haske, ay nagmaneho papunta sa sakahan ni Alvin. Narinig niya ang mga kwento. Gusto niyang makita ang balon. Ipinakita sa kanya ni Alvin, ipinakita sa kanya ang fieldstone laning, ang mababaw na aquifer, ang windmill pump, ang 8 gol kada minuto na hindi kailanman nagbago. Sabi ni Emmer Docker Paul, alam mo ba na ikaw lang ang pribadong pinagmumulan ng tubig sa hilagang kanlurang bahagi ng county? Bawat balon ng Ogalala sa loob ng 6 na milya mula rito ay tuyo o bumababa. Alam kong ang balon mo ay may ibang pinagmumulan ng tubig. Isang mesa na nakadapo na pinapakain ng surface infiltration. Sustainable ito dahil taon-taon itong nagre-recharge. Alam ko rin yan. Bakit hindi mo sinabi kahit kanino? Bakit hindi mo ito ibinahagi sa Extension Service o sa Water District? O sinubukan ko, sabi ni Alvin. Noong 72, iniwan ko ang Geological Survey Report sa co-op. Walang nagbasa nito. Noong 78, sinabi ko kay Jean Willard na masyadong malaki ang kinikita ng balon niya. Sinabi niya sa akin na pakialaman ko na lang ang sarili kong negosyo. Noong 82, pumunta ako sa pulong ng Water District at hiniling sa kanila na tingnan ang mga bilang ng pagbaba. Sabi nila tatagal pa ng 50 taon ang aquifer. Tumigil siya. Hindi mo matutulungan ang mga taong nag-iisip na wala silang problema. Magiging handa ka lamang kapag nalaman na nila ito. Bueno, si Paul Haske ay nakaupo sa kusina ni Alvin ng hapong iyon at nakinig sa isang 66 taong gulang na magsasaka sa tuyong lupa na nagpapaliwanag ng hydrogeology ng kanlurang Kansas sa mga terminong hindi pa nagamit ng sinumang propesor sa unibersidad. Ipinaliwanag ito ni Alvin ng ganito. Ang Ogalala ay parang isang savings account na iniwan sa iyo ng iyong lolo sa tuhod. Inabot ito ng 10,000 taon para mapuno. Maaari mo itong gastusin ng mabilis o mabagal, ngunit kapag naubos na ito, wala na ito. Walang sinuman ang nabubuhay ngayon ang makakakita na mapupunan itong muli. Ang isang mababaw na balon ay parang isang sweldo. Mas maliit ito, ngunit bumabalik ito bawat taon. Maaari kang mabuhay sa isang sweldo kung mag-ingat ka. Hindi ka maaaring mabuhay sa isang savings account magpakailanman kung gumagastos ka ng higit sa kinikita nito. Tinanong ni Paul kung maaari niya itong isulat. Sinabi ni Alvin na magagawa niya ang anumang gusto niya dito. Naglathala ang extension agent ng isang ulat noong sumunod na tagsibol. Ang pamagat ay nakaperch na mga water table bilang karagdagang pinagkukunan ng tubig sa kanlurang Kansas. Binanggit nito ang balon ni Alvin Docker bilang pangunahing pag-aaral ng kaso.
Inirekomenda ng ulat na tuklasin ng mga magsasaka sa mga lugar na humihina ang bilang ng mga aquifer ang pagpapaunlad ng mababaw na balon bilang reserbang mapagkukunan ng tubig para sa mga alagang hayop at gamit sa bahay. Ang ulat ay binasa ng eksaktong 12 katao sa Sheridan County. Ngunit ang balita-balita ay mas makapangyarihan kaysa sa mga ulat. Ang kwento ng balon ni Alvin, ang balon na hinukay ng kamay na pinagtatawanan ng lahat. Ang balon na tumatakbo pa rin noong natuyo ang Ogalala, ay kumalat sa kanlurang Kansas, kung paano laging kumakalat ang mga kwento sa mga sakahan. Mabagal sa una, pagkatapos ay mas mabilis, pagkatapos ay kahit saan. Pagsapit ng 1,970 apat na iba pang magsasaka sa Sheridan County ang naghukay o nagbutas ng mababaw na balon na nakatarget sa mga nakapwestong water table. Wala sa kanila ang nakagawa ng kasing dami ng kay Alvin. Ang kanyang lokasyon ay hindi pangkaraniwang maganda. Ngunit lahat sila ay may nagawa. Sapat para sa mga alagang hayop, sapat para sa isang sambahayan, sapat para mabuhay habang patuloy na bumababa ang tubig ng Ogalala. Hindi kailanman naniningil si Alvin ng sinuman para sa tubig. Hindi niya sinabi, sabi ko na sayo. Maliban sa isang beses kay Leo Gunderson, at kahit noon ay banayad pa rin ito. Ang sinabi niya sa sinumang makikinig ay ito. Huwag kang umasa sa hindi mo kayang kontrolin. Hindi ka binigyan ng gobyerno ng libreng tubig. Binigyan ka nila ng utang laban sa isang aquifer na hindi kayang bayaran ito. Kapag dumating na ang takdang petsa ng pagbabayad at lagi itong nakatakda, wala na ang gobyerno. Nandito ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa katapusan. Dahil bawat kwento ay nangangailangan nito. Namatay si Alvin Ducker noong 1974 sa edad na 83. Namatay siya sa paraang namuhay siya, tahimik sa sarili niyang lupain, nang walang utang kaninuman. Nagsaka siya ng 320 ektarya ng tuyong trigo sa loob ng 61 taon. Hindi pa siya naglagay ng center pivot. Hindi pa siya nanghiram ng pera para sa kagamitan. Hindi pa siya nakapagbomba ng kahit 1 galon mula sa Ogalala. Ang kanyang balon ay naglalabas pa rin ng 8 galon kada minuto noong araw na siya ay namatay. Ang kanyang anak na si Wayne ang pumalit sa bukid. Si Wayne ay 55 taong gulang, nagtrabaho kasama ang kanyang ama sa buong buhay niya, at may parehong disposisyon, tahimik, mapagmatsyag, at matyaga. Patuloy na nagsasaka si Wayne ng tuyong lupa. Pinanatili niyang maayos ang kalagayan ng lupa. Patuloy niyang pinupuno ang mga tangke ng tubig ng kanyang mga kapitbahay kapag kailangan nila ito. Pagsapit ng taong 2,000, ang aquifer ng Ogalala sa ilalim ng Sheridan County ay bumaba ng mahigit 80 talampakan mula sa antas nito noong 1972. 30% ng mga balon na hinukay noong panahon ng irigasyon ay tuyo o wala pang isang kapat ng kanilang orihinal na kapasidad. Ilang sakahan ang inabandona. Ang mga berdeng bilog ay nawawala sa tanawin, napalitan ng kayumangging lupa at mga hindi gumagalaw na istrukturang pivot na nakatayo na parang mga kalansay sa mga bakanteng bukid. Sa County Fair noong 2001, ang Extension Service ay naglagay ng isang display tungkol sa pagtitipid ng tubig. Isang panel ang nagpakita ng aquifer decline graph, isang linya na bumababa na parang bangin mula 1,972 hanggang sa kasalukuyan. Ang isa pang panel ay nagpakita ng mga litrato ng mga inabandunang center pivot. At sa gitna ng display, naka-frame at nakakabit, ay isang litrato ni Alvin Ducker na nakatayo sa tabi ng kanyang hinukay na balon noong 1973. Siya ay 62 taong gulang. Sa larawan, ang alambre ni Lena na may hawak na isang lata ng tubig. Ang caption ay nagsasabing, si Alvin Ducker, Sheridan County, ay hinukay ang balon na ito gamit ang kamay noong 1972 habang ang kanyang mga kapitbahay ay naglagay ng center pivot irrigation. Ang kanyang balon ay patuloy pa ring nagbubunga hanggang ngayon. Ang Ogalala sa ilalim ng mga sakahan ng kanyang kapitbahay ay bumaba ng 80 talampakan. Si Wayne Ducker ay nakatayo sa likod ng tolda ng perya at binasa ang caption. Binasa ang caption. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangan. Sinabi na ng kanyang ama ang lahat noong 1972 sa isang parking lot sa isang tao sa gobyerno na may dalang briefcase na puno ng mga pangako. Walang libreng tubig. Ang mga bomba ay tumatakbo na sa loob ng 50 taon na ngayon.
Ang ugalala ay patuloy pa ring bumababa. Ang gobyerno ay nangangako pa rin ng mga solusyon. At sa isang lugar sa Sheridan County, Kansas, isang balon na hinukay gamit ang kamay na may sapin na bato sa bukid na 42 talampakan ang lalim, na ginawa gamit ang pala at piko at 4 na buwang pasensya, ay patuloy pa ring nagbubomba ng 8 gol kada minuto. Ang parehong 8 galon na ibinobomba nito mula noong 1972. Wala na ang taong naghukay nito. Karamihan sa mga kapitbahay na tumawa ay wala na. Ang mga center pivot na magbabago sana. Kinakalawang na ang lahat sa mga bakanteng bukid, ngunit naroon pa rin ang tubig, kung saan mismo sinabi ni Alvin na pupunta ito. Minsan, ang lalaking naghuhukay gamit ang kamay ay nakakakita ng mas malalim kaysa sa lalaking nagbubutas gamit ang makina. Minsan, ang pinakamurang solusyon ay ang nagtatagal, at minsan, ang libre ang pinakamahal na salita sa wikang Ingles. Alam iyon ni Alvin Ducker. Alam niya ito noong siya ay 61 taong gulang. Nakatayo sa isang parking lot at gumagawa ng matematika na walang ibang gustong gawin. 18 pulgada ang layo. Kalahating pulgada ang layo. Umuwi siya at naghukay ng butas. At ang kabuuan ay tumagal ng higit pa 5